Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera, balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Higit na sa 40 mga dekalibreng armas isinuko ng mamamayan sa isinagawang Small Arms and Light Weapons Management Program ng pamahalaan. Bandera Headlines. Dalawang kalalakihan arestado ng mga operatiba sa lungsod ng Cotabato dahil sa pangungotog. Bandera Headlines. Lalaking may kinakaharap na frustrated murder arestado sa Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. Former Cotabato City Mayor Cynthia Gianni Seadi ipinaliwanag ang kanyang pananahimik sa kabila ng samot-saring isyu na kinakaharap sa lungsod ng Cotabato. Bandera Headlines. Member the Parliament position inialok umano kay former Interim Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim. Bandera Headlines. Barangay at sangguniang officials pinapayagan ng mangampanya ng kandidato para sa May 2025 election ayon sa COMELEC. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Marso 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. At live rin tayo ngayon napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita Savino Heveroda at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Aabot sa 41 loose firearms o 41 na piraso ng mga samot-saring dekalibreng armas ang isinuko sa 34th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Salunayan sa Midsayap North, Cotabato. Nito lamang buwan ng Marso, nanguna sa programa si Police Lieutenant Colonel Julhamin Asdani, ang Deputy Provincial Director or former operation ng Maguindanao del Norte Police Provincial Office. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Eleuterio Ricardo Jr., ang Provincial Director sa nasabing bayan.
Nauna nang isinuko ang nasa 41 mga baril sa local chief executive ng Nabalawag, Kadayangan at Pahamudin sa Special Geographic Area bilang suporta sa patuloy na pagpapatupad ng SALW ng programa ng pamahalaan na naglalayong bawasan ang pagkakaroon ng mga loose firearms sa mga lokal na komunidad. Agad namang tinanggap ng 34th Infantry Battalion ang mga nasamsam na baril para sa wastong disposisyon at dokumentasyon. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, 2 lalaki ang arestado ng otoridad sa lungsod ng Cotabato sa umano'y kasong pangungutong. Ang balita sa pagtutok ni Riza Kamid, Kabanderang Riza E. Bandera mo. Bandera Live Report. Arestado ng Cotabato City Police Station 1 katuwang ang MBLT 5 ang 2 kalalakihan na di umano'y nangungutong sa mga deliveries sa KCC Mall of Cotabato sa Notre Dame Avenue, Barangay Rosy Heights 2, Cotabato City. Sa report, kinilala ang 2 naaresto na sina alias Bojack, 49 anyos at si alias Tuting, 49 anyos na pawang mga residente ng Barangay Poblasyon 1 sa lungsod ng Cotabato. Lumalabas sa investigasyon na trabaho ng grupo ng mga sospek na agawin ang trabaho ng mga empleyado ng KCC Mall upang sila ang mag-unload ng mga deliveries sa mall upang mamera. Ilang beses na umanong pumalag ang mga empleyado ng KCC Mall ngunit binabantaan sila ng grupo ng mga sospek. Abot naman sa 7 delivery van o delivery truck ang nakotongan ng grupo ng mga sospek na umabot ng 44,000 pesos. Samantala ang 2 naaresto ay dati na umanong nakakulong dahil naman sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Bukod naman sa 2 naarestong sospek ay mayroon pa itong mga kagrupo na nakatakas sa operasyon at patuloy na pinaghahanap ng otoridad. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita, Bandera mo. Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, lalaki arestado ng operatiba sa lungsod ng Cotabato dahil sa may kasong frustrated murder sa Matanog, Maguindanao del Sur. Kulungan ang bagsak ng isang lalaki na may kasong multiple frustrated murder sa ang pagka-aresto nito ng kapulisan sa Sitio Pendulungan, Barangay Bugasan, Matanog, Maguindanao del Sur, bandang 1:00 ng hapon kahapon. O nitong buwan ng Marso, naaresto ang nasabing suspect makaraang maihain ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Akasan Abdul Rahman, ang presiding judge ng Regional Trial Court Judicial Region sa Cotabato City. Sa ngayon, nanunuluyan ang nasabing arestadong suspect sa Estasyon 2 sa lungsod ng Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, former Cotabato City Mayor Frances Cynthia Gianni Sayadi ipinaliwanag ang kanyang pananahimik sa gitna ng iba't ibang isyu na kinakaharap ngayon ng lungsod ng Cotabato. Sa kanyang naging pahayag, marami umano nagtatanong kung bakit napakatahimik sa gitna ng mga naglalabasang kontrobersyal na sa usaping politika ang dating alkalde. Sa naging mensahe nito, nananawagan ito sa mga kababayan na pinili nitong manahimik dahil sa hindi ito takot o kawalan ng pakialam, kundi dahil nauubos lang ang lakas sa mga awayang hindi naman tumutugon sa tunay na hinaing ng taong bayan. Aniya sa gitna ng ingay mas mahalaga ang pag-iingat at hindi lahat ng sinasabi ay may saysay at hindi lahat ng nag-iingay ay may tunay na malasakit. Panawagan ito sa mga kababayang Cotabateño, ang inyong boto ay inyong kinabukasan. Huwag hayaang maging batayan
ang pansamantalang ayuda o pera sa pagpili ng lider. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, Member of the Parliament position na inaalok kay former Interim Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim, tinanggihan ang opisyal. Tinanggihan ni former Interim Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim ang inialok umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na posisyon bilang Member of the Parliament kasunod ng pagtatalaga ng Pangulo ng bagong Interim Chief Minister sa katauhan ni Abdul Rauf Magakua. Sa inilabas na official statement ni Ibrahim ngayong araw ng Lunes, pinasalamatan nito ang Pangulong Marcos sa pagbibigay sa kanya ng oportunidad na makapagsilbi pa sa Bangsamoro government bilang Member of the Parliament. Ngunit aniya, nagpasya ito na tanggihan ang posisyon. Ayon kay Ibrahim sa kanyang pagbaba sa pwesto bilang kauna-unahang Interim Chief Minister ng BARMM, ipagpapatuloy na lamang nito ang pamumuno sa Moro Islamic Liberation Front o MILF at ang UBJP at susuportahan na lamang ang leadership ni Interim Chief Minister Magakua. Nakasaad sa inilabas na statement ng opisyal, "As I step down as the first ICM of the VARM, I shall hold my firmly to the rope of Allah and steadily seek His guidance. I shall continue the lead to the Moro Islamic Liberation Front." Malugod namang binati ni Ibrahim si Magakua bilang bagong Interim Chief Minister ng BARM at pinuri rin ito si Magakua sa kanyang mga nagawa at pangako sa peace and development sa BARMM region. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, barangay at sangguniang kabataan officials pinapayagan ng mangampanya ng kandidato para sa May 2025 election. Ayon sa inilabas ng Commission on Election, ang lahat ng mga barangay at sangguniang kabataan officials na makilahok sa mga aktibidad, pampolitika at kampanya para sa May 12, 2025 election. Ito ay base sa COMELEC Minute Resolution 24-001 kung saan nakasaad dito na hindi nasakop ng pagbabawal ang mga nahalal na opisyal. Batay sa desisyon ng Korte Suprema na limitado lamang ito sa mga nasa serbisyong sibil. Gayunpaman, hindi sila maaaring humingi ng kontribusyon mula sa kanilang mga nasasakupan o gumawa ng mga ipinagbabawal sa Omnibus Election Code. Samantala, mananagot naman ang sinumang nakaupong kandidato o gagasto para sa mga pondo para sa kampanya. Nakatakdang magsimula ang kampanya para sa local position sa darating na March 28 at ang huling araw nito ay sa darating na Mayo 10, taong kasalukuyan. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team, ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haverola. At ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang